Ako lang ba to? How I wish na tinuro sa atin, mga babae, habang lumalaki, hindi lang paano magmahal, kung hindi paano hindi masaktan. Ako girl, lumaki kasi tayo na tinuruan tayo. Dapat mabait ka, dapat maunawain ka girl, dapat matiisin ka. And so we grew up watching and in a way learning kung ano yung mga napapanood natin. Kasi most of us naman talaga don't have the conversation sa mga parents natin, sa mga magulang natin about how to love, how to date, ano ba yung relationship, ano ba yung kailangan gawin, paano ko ba protektahan ang sarili ko. Ay, maybe it's just me, pero I'm sure may mga ngilan-ngilan sa inyong nakaka-relate din. We didn't have that kind of honest conversation. Kumbaga, hindi tayo tinuruan, makakita ng red flag, ay ano daw ba yun? At kung paano ba mag-set ng boundaries. Naku, spell mo nga, ano daw ang boundaries, girl? And what is healthy love means? Ay, may ganun pala. Hindi ko din alam. I hope that we would teach the kids, especially yung mga younger generation talaga, na mas maging assertive. Kasi especially yung mga teenager na ngayon, they are being exposed sa mga RPG, adult contents, way before their age. Kumbaga 11 years old, naku, batang ina. And so, nung panahon ko parang busy ako nun mag-Chinese garter pa, girl. Let's acknowledge that the kids these days are really growing up too fast. So number 1, red flag na tinuruan tayong i-ignore or hindi tinuro sa atin. Paano ba mag-watch out ng red flag? As a parent, do you also try na magkaroon ng honest conversations sa teenagers mo? Kaya niya na yan, parte yan ng buhay eh. Most teenagers, I feel would feel secretive kasi it doesn't feel safe for them na mag-ask ng questions. Baliw ka, di napalo ako. And so they observe kung ano din yung mga ginagawa ng mga kaedad nila. Those din na hindi pa mature, those na also learning how to navigate their own life. Sa Pilipinas, familiar to, pag may boyfriend ka, halimbawa, ay, seloso masyado. Ay, kailangan alam yung password ng phone mo. Binabasa yung mga messages mo. Gagalit-galitan pag naka-shorts ka. Ang sasabihin ng iba is that, ay, mahal ka lang kasi. Ay, hindi pa maganda ka kasi, girl. Pinoprotektahan ka lang niya. Ay, at least may pake. Normal lang yan sa lalaki. Arte ka pa. Ikaw nga, may boyfriend eh. Pero hindi pala normal na takot kang mag-post, nagkakaroon ka na ng anxiety, nag-iingat ka sa bawat sasabihin mo, may anxiety ka kasi mag-aaway na naman kayo, feeling mo mali na naman yung ginawa mo, and kailangan mo magpaalam sa lahat. Red flag na pala yun. Pero tinuruan tayo, dapat tawagin natin yung pagmamahal. Ganun talaga yung pag-ibig. Kailangan tiis-tiis ka din. Another one, hindi tayo tinuruan na mag-set ng boundaries. This is early as something as 4 years old, I hope ituro natin sa mga bata, especially with their bodies, Anak, your body is your own. If you don't someone to hug you, it's okay. If magwiwi ka, dito lang ba si mama sa tabi o gusto mong lumabas si mama? Yung toy-toy mo, that's intimate, anak. Kasi 'di ba hindi naman nagbibihis si papa dito sa harap natin. 'Di ba pag kailangan niya magbihis, nandun siya sa toilet. So, it's intimate. It has to be private, anak. Bilang mga bata, lalo na sa kultura nating Pilipino, tinuruan tayong wag kang sasagot, girl. Wag kang bastos, wag kang palaban, wag kang maarte. And so may mga abuse cases na hindi nare-report dahil pag nagsabi yung bata, hinawakan ka lang naman niya, wala namang nangyari. Lasing lang yun, huwag ka na lang pupunta doon next time. Naku, sumunod ka kasi matanda yun. So when these kids turn into adult, jowa na gusto lagi available kasi pagod ka, you cannot say no. Sige na, ibigay mo na. You endure a toxic relationship kasi wala namang makikinig sa akin eh. Pero ang totoo, alam mo sa sarili mo pag hindi okay. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng sobra para sabihin, ayoko, pagod ako, hindi ako komportable. Kapag nagalit sila dahil set ka ng boundary, hindi din girl, ibig sabihin na masama kang tao. Nagsiset ka lang ng boundary. My God.
Alam mo yung mga love stories sa atin, yung mga pelikula, yung mga show na pinapanood natin dati, no? Yung kilig-kilig ka kina Sunshine, sa F4, you learn about friendship, di ba? Dahil sa tabing ilog. Those are actually mga good shows kasi they are very kalmado lang, no? But look at yung mga bago ngayon sa TV, no? Some shows are just made for entertainment at hindi nila nare-reflect yung talagang realidad ng buhay. Yung mga bago ngayon, no? It's all about kabit, nabugbog, naghiwalay, even RPG, rated PG na pinapanood natin sa mga bata. My God. And also, we normalize jokes about, ay, sarap ni sir. Ay, kanin na lang yung kulang. And sometimes we tolerate how we are being objectified and sexualized as female empowerment. If you are sexy, flaunt mo yan. It's your body. Ang bida, dapat nagtitiis. Naku, dapat naghihintay. Dapat paulit-ulit nasasaktan. Pero nagsistay pa rin. Kaya lumaki tayong iniisip na those kind of stories, ganun talaga ang love. Pag mahal talagang titiisin mo. Magbabago lang yan. Ay, girl, pero ang healthy love, no, dapat hindi ka pinapaiyak gabi-gabi. Makinig ka. Kasi I had to learn about this one too. Yung tipong hindi ka pinapaiyak gabi-gabi, hindi pinaparamdam sa'yo na kulang ka, hindi ka yung aligaga, hindi ka yung ginawang punching bag, hindi ka yung paulit-ulit na minamaliit, sinasaktan, open kayo mag-communicate, and safe ka na magsabing ng feelings and opinion mo. Dapat. Pero yung mga ganong conversations, yun yung madalang na i-broadcast or ipakita sa TV, sa online, sa social media. Kasi naman talaga, values doesn't sell, but entertainment does. SEX does. No, mga pleasure does. So yun yung mga pinapanood, yun yung mga binibenta sa mga kabataan. Dapat ganun talaga. Magme-meditate muna tayo sa coffee. And of course, yung mga realizations na late natin natutunan. Marami sa atin natutulang, no, after ng toxic relationship, after ng cheating, after mawala ng respeto sa sarili. I hope na natuto tayo, hindi yung paulit-ulit din ulit yung pattern. At kung ikaw yung nakikinig ngayon, no, at nag-iisip na sana may nagsabi nito sa akin noon, ito na yun. Hindi ka mahina dahil umalis ka. Hindi ka selfish dahil pinili mo yung sarili mo. At hindi ka maarte dahil may standards ka, dahil may boundaries ka sa buhay. So my message is that I really want us to empower as women, no? Hindi man to tinuro sa atin nung bata tayo, pwede natin to ituro sa sarili natin ngayon. At sana ituro natin to sa kapatid nating babae, sa mga pinsan, sa anak, at sa younger version ng sarili natin. Kung nakarelate ka sa video na to, so thank you so much for being with me today. I hope nakarelate ka and I hope you learned something on this video. Let me know what other type of contents na gusto mong pag-usapan sa channel na to. I'll see you again on the next. This has been your Ate Girl. Cheers! So, cheers.